Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Buwan ng mga kababaihan ng Marso, mga health checkers, kaya't mga issue at concerns ng mga kababaihan, kalusugan ng kababaihan, ang ating bibigyan pansin ngayong buwan na ito. Noong nakaraang mga linggo, napakinggan natin ang mga kwento ng ating women advocates, mga experts na nangangalaga ng mga kababaihan at mga empowered women. Ngayong araw, isang eksperto na naman ang ating makakapanayam, sa cancer naman ang ating makakasama. Isang medical oncologist at internist sa Cordillera Hospital of the Divine Grace, Pine City Doctors Hospital at St. Louis University Sacred Heart Medical Center ng Baguio City. Welcome po sa Health Check Plus, Dr. Sachiko Solis Estrelier. Magandang araw po sa inyo. Hello, magandang araw po sa lahat. Salamat kay Teacher Ellie sa imbitasyon sa pagiging parte ng programa ninyo. Doc Sachiko, bago po tayo mag-umpisa, kumusta po dyan sa Baguio? Dahil dito po sa amin sa Maynila ay napakainit po ngayon. Well, malamig dito. So kung gusto niyo pong umakyat at lumamig at magpalamig, actually pwede. Pero ramdam din namin, medyo uminit na din ang panahon kung tutuusin kumpara nung January and February po. Painit na din po pala dyan sa summer capital of the Philippines. So Doc Sachiko, simulan na po natin ang pagkwekwentuhan at ngayon po pag-uusapan po natin ang tungkol sa cervical cancer. Kung ang mga kalalakihan po ay may prostate cancer, ang cervical cancer ay sakit naman po ng kababaihan. Tama po ba ito? Yes, tama po. Ano po ba ang cervical cancer? Pwede niyo po bang i-explain sa ating mga health checkers? Okay. Well, ang cervical cancer, para maintindihan siya, una-una, kailangan ng ating mga health checkers maintindihan ano ba ang cancer. So, cancer, in general, ay ang abnormal na pagdami ng ating mga cells sa kahit anong parte ng katawan. So, yung abnormal na pagdami ng cells, yun ang nagsasanhi ng pangangapal or pagkakaroon ng iba't ibang bukol sa specific na iba't ibang parte ng katawan. Ang cervical cancer, so ang cervix po, sa Tagalog, ito ay yung sipit-sipitan, sa mga pamilyar doon sa term na sipit-sipitan, o kaya yung leeg mismo ng ating uterus or bahay bata. Yun po yung parte na yon. So, cervical cancer ay ang abnormal na pagdami ng cells doon sa parte ng katawan na iyon na nagsasanhi ng pangangapal or pagkakaroon ng bukol, at itong pangangapal or pagkakaroon ng bukol ang siyang nagdadala ng mga sintomas para sa mga pasyenteng apektado ng cervical cancer. Napakalinaw po ng inyong explanation, Doc Sachiko, at salamat po dyan kasi naintindihan na po namin, no? Hindi lang ang ibig sabihin ng cervical cancer, kundi ang cancer in general. So, nabanggit po ninyo, Doc Sachiko, na ito ay pangangapal at pagkakaroon ng posibleng bukol, no? Yung cervical cancer. Ano-ano po ba yung mga usual na senyales at sintomas na pwedeng bantayan ng ating mga health checkers kung tayo po ay nag-iisip na maaaring tayo ay may cervical cancer? Isa sa pinaka-common, Teacher Ellie, no, na ang dahilan kaya nagko-konsulta ang isang pasyente na down the line na da-diagnose ng cervical cancer ay ang abnormal na schedule or timing ng regla. 'Di ba? Alam natin bilang mga babae na every month regular dapat nire-regla, and usually yung pagitan ng oras na yon may bilang talaga. Ngayon, ang mga pasyente, kung napapansin nila, ay, hindi ko pa regla, pero meron akong nararamdaman or nararanasan na pagdudugo, pwedeng spotting lang
or pwedeng madami, or minsan naman ang sinasabi ng mga pasyente ay, Doc, hindi na tumigil yung regla ko, buong buwan na. Yung mga ganong sintomas po, anything na outside ng normal na menstruation, maaaring sintomas po iyon ng cervical cancer. So isa po yun sa pinaka-common. Ang iba pang sintomas na maaaring maramdaman ng isang pasyenteng may cervical cancer ay yung sakit sa pakikipagtalik. Mapapansin na tuwing nakikipagtalik sa kanilang mga partners, may kakaibang sakit na nararamdaman dahil natatamaan yung parte ng cervix or yung leeg ng uterus natin. Maaari ding magkaroon ng abnormal na vaginal discharge. Parang may discharge na mabaho, kakaiba yung kulay, pwedeng may halong dugo, mga ganon. Pwede din pong magkaroon or makaranas ng pananakit ng likod o di kaya sa ibaba ng tiyan kung nasaan mismo yung bahay bata. Dahil nandoon din katabi ng mga organs na yon yung ating pantog, minsan may mga pasyente na ang nararanasan nila actually ay pagbabago sa pag-ihi. Masakit or hindi nakakaihi ng normal. And lastly, syempre, common among different cancers ang pangangayayat na hindi mo ma-explain. Parang kumakain naman ng tama, tas biglang papayat ng papayat na hindi naiintindihan kung bakit ganoon. Unintentional, hindi sinasadya, hindi naman nakadiet, pero papayat ng papayat. So yun yung mga maaaring sintomas ng cervical cancer na dapat ma-alarma ang ating health checkers kung nakikita nila ito sa sarili nila or sa kakilala nila, at dapat trigger na para magpakonsulta na sa doktor. Doc Sachiko, marami po palang pwedeng signs and symptoms na pwede tayong bantayan. So sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, marami pong nabanggit si Dr. Sachiko na pwede nating bantayan patungkol sa ating pagkakaroon ng cervical cancer. Doc Sachiko, nabanggit po ninyo na dapat ito sana ay magte-trigger sa isang babae na kapag sila ay nakaranas ng mga senyales na ito ay lalapit na sila sa kanilang health professionals. Kailangan po ba specialista na or ano po yung advice ninyo kung kanino po kami lalapit na doktor o health professional? Ideally, kung meron pong OB-GYN or obstetrician gynecologist na available sa mga clinic nila or malapit sa inyong tinitirahan or pinagtatrabahuan, yun ang pinakamagandang konsulta para po yung testing or yung mga kailangan na eksaminasyon maigawa agad. Pero kung wala, hindi man accessible or malayo-layo, actually, any physician po would recognize dapat na ito ay kailangang imbestigahan at ito yung panimulang mga kailangan gawin para makonfirma kung ito ay cervical cancer nga or hindi. So narinig po natin mga health checkers, liban sa ating mga spesyalista, basta po kung ano ang malapit na doktor sa inyo, mas mainam na tayo ay lumapit at magpakonsulta kung tayo ay nakakaranas ng mga senyales na ito. Doc Sachiko, nabanggit niyo po kanina na isa sa mga senyales or mga kailangang bantayan ay yung pag-iiba ng schedule ng regla or yung mga changes sa ating menstruation. Meron po bang mga edad na kailangan dapat ako ay nagpapatingin na or kailangan po ba ako ay may menstruation na bago po ako mag-isip na meron na po akong cervical cancer? In general po kasi ang mga naaapektuhan ng cervical cancer ay mga edad 35 to 45 years old. Yun yung usual na age range ng mga pasyente na meron nito. So lalong-lalo na kung nandun ka sa edad na yun talaga yung heightened awareness or heightened alarm na kung may mga sintomas ka at sakop ka doon, bilang ka sa grupo nandoon, better get checked. But kailangan ding ma-emphasize po actually na even those older than 44 years old, up to 65 years old, maaaring magkaroon ng cervical cancer. It is very rare in patients younger than 35. So kung meron mang may ma-remember or maaalala dapat na numero ang mga ating mga health checkers na dapat heightened awareness nga na dapat magpa-check yung mga 35 and above po. Lalo na yung 35 to 44.
Ayan. So, narinig po natin sa ating mga 35 to 44 years old dyan na mga kababaihang health checkers, kailangan po ay meron tayong heightened awareness, no, na patungkol sa mga senyales na nabanggit ni Dr. Sachiko sa atin kanina. Doc Sachiko, meron po bang mga grupo naman na pwedeng magkaroon ng high risk? Kasi sa iba pong mga cancers, naririnig namin, pwedeng mas mataas yung chance ang magkaroon kami ng mga certain cancers. Ano? Meron din po bang ganito patungkol naman sa ating cervical cancer? Meron po bang mga high risk sa cervical cancer ng mga tao? Yes. Para mas maintindihan ng ating health checkers, no, etong mga ibabanggitin kong bagay ay risk factor na tinatawag po. Ibig sabihin, hindi porkit meron ka nito, agad cervical cancer ang diretso. So, ang risk factor ay actually kung meron ka nun or na-experience mo yon, umaakyat yung tsansa na magkaroon ka ng cervical cancer. Not 100%, pero increased or mas mataas kaysa doon sa isang tao na walang risk factor na ganon. So, ano nga ba yung mga risk factors ng cervical cancer? Ang paunang-unang-una at malamang narinig na din ng ibang mga health checkers, ibang tagapakinig natin, ay ang pagkakaroon ng human papilloma virus na infection po. Ang HPV infection ay usually maaari pong sexually transmitted. It's a preventable disease na madidiscuss din natin mamaya. Pero it is the number one risk factor or nag-i-increase ng tsansa ng pagkakaroon ng cervical cancer. Ano pa yung mga iba? Actually, madami pa. Number 2, maaaring paninigarilyo. Kapag naninigarilyo ka, risk factor din yon. Kapag madaming anak, yon. Habang padami yung anak, mas higher yung chances na maaaring mag-develop ng cervical cancer. Pwede din yung paggamit ng mga oral contraceptives, pinapaakyat niya. Murang edad or maagang edad ng pagkakaroon ng first sexual experience. So, the younger you are na nagkaroon ng sexual contact, the higher the risk ng pagkakaroon ng cervical cancer. Sama na dito ang mga tao na may history ng multiple na sexual partners or ang pagkakaroon ng STD din. Yun ay risk factor. So, kung meron nun, halimbawa smoker ka, tapos maaga din na nakipagtalik, edi mas tumataas at tumataas ang tsansa na magkaroon ng cervical cancer. So, yun ang mga risk factors na tinatawag para sa cervical cancer. Yun po pala, no? So sa ating mga nakikinig at nanonood, siguro ano po yung advice ninyo, Dr. Sachiko, kapag sila po ay pero mga check mark itong mga risk factors na ito, meron po ba kayong additional na ma-advise sa ating mga health checkers, no? Liban po dun sa pagpapatingin kapag sila ay may signs and symptoms. Ang thing po kasi sa risk factors ay meron po tayong tinatawag na modifiable or kaya natin baguhin, and non-modifiable or yung wala tayong magagawa. Ang mga bagay na kaya nating baguhin, halimbawa ay smoking. Kung halimbawa ngayon nagsismoke kayo, tigil na. Kasi habang patagal na hindi kayo naninigarilyo, nagle-lessen naman yung risk factor, yung risk ninyo or chance na magkaroon ng cancer. Ano pa ba yung mga modifiable? Halimbawa, safe sex practices, lalo na kung may nagkaroon ng history ng multiple sexual partners or meron kayong active na sexual partner ngayon. Practice safe sex through barrier methods, for example, use of condoms. Maaari pong gawin yon. May mga hindi tayo nakokontrol na mga bagay or non-modifiable risk factors tulad ng pagkakaroon halimbawa ng maraming anak, di ba? Medyo non-modifiable naman na yon, lalo na kung ngayon, halimbawa may isang health checker tayo, may 10 na siyang anak, wala nang magagawa tungkol doon. So maganda actually, lagi kong sinasabi sa ating mga health checkers, sa mga pasyente na nakikita ko sa clinic, mag-focus tayo doon sa modifiable or kaya nating kontrolin na risk factors po. Ayan, no, napakaganda kasi mas may control ang ating mga health checkers dyan sa ating mga modifiable, no? Tama ba, Doc Sachiko? Yes. And it's never too late to change.
Lalo na pag smoking. Kasi napakadaming cancer maliban sa cervical cancer ang nakokos ng smoking. So sa mga health checkers natin, it's never too late. Maraming natamaan dyan, sir, sa Chicorno. So talagang maganda na tumigil na, no, sa ating paninigarilyo kung tayo ay gustong umiwas sa mga cancer tulad ng cervical cancer. Doc Sachiko, kanina nabanggit po ninyo na ang number 1 na risk factor ay yung pagkakaroon ng human papilloma virus or HPV, no? Nakakatulong daw po ba ang HPV vaccine? Kasi naririnig po namin ito na meron po tayong available na vaccine laban dito. Pero ano po ba yung sinasabi ng ating mga experts tungkol sa HPV vaccine na ito? Yes, actually, isang maganda sa cervical cancer kahit papaano ay may bakuna na available para matulungan na ma-prevent ito or mapigilan ng pagkakaroon nito. Hindi lahat ng cancer may ganon. Kaya sa ating mga kababaihan, napakaswerte natin na may means para panlabanan or pigilan ang pagkakaroon or pag-develop natin ng cervical cancer. So tama, ang HPV vaccine po ay recommended sa lahat ng kababaihan po. Usually starting at age 11 or 12 years or even as early as 9 years old. So sa bata po talaga. Ang tanong, bakit ganon kaaga naman, di ba, nire-recommend? Kasi ang habol po natin ay piniprevent yung pagkakaroon ng HPV vaccine. Pag tumungtong tayo ng medyo older age at dun pa lang tayo nagpabakuna, lalo na kung meron na pong sexual contact, mas less yung benepisyo na nakukuha na natin kung medyo matanda na tayong nagpabakuna. Pero hindi po ibig sabihin na kung halimbawa na lampasan na ng ating mga health checkers na malamang po ang majority ng tagapakinig natin beyond 11 or 12 years old na, maaari pa ring habulin ang pagkuha or pag-claim ng HPV vaccine hanggang 26 years old po. Oo. So, yon, yung golden period ay 11 or 12 years, as early as 9 years old until 26 years old. Nandun po yung benepisyo ng pagkakaroon ng HPV vaccine. Ang ginagawa ng HPV vaccine ay kapag meron ka nun, may protection ka na kahit ma-expose ka doon sa virus na yon, hindi ka magkakaroon ng infection. Yun po pala yun, Doc Sachiko, no? I'm sure familiar po ang ating mga health checkers, no? Lalong-lalo na kakatapos lang natin sa COVID pandemic. Yes. No? So, familiar dyan sa gamit ng ating vaccination. So, sa ating mga health checkers, lalong-lalo na po sa mga health centers, narinig namin, Doc Sachiko, na merong mga ibang LGUs na nagbibigay ng libreng HPV para sa ating mga health checkers, na pumayag po tayo na ang ating mga 9 to 12 years old na mga anak, no, ay payagan na mag-vaccinate na itong HPV vaccine na ito. Doc Sachiko, sino-sino naman po yung dapat na gumamit nito? Liban po sa ating 9 to 12, nabanggit po ninyo, tama po, no? Hanggang 26 years old, pwede po itong habulin. Tama po ba? Yes, maaaring habulin. Maaaring iba lang yung maging dosing po ng vaccine na i-discuss po ninyo sa inyong mga healthcare provider. Pero yes, maaaring habulin. Pero beyond 26 po, yung benepisyo hindi na masyadong strong. Kaya hindi na din siya recommended. Yun po pala yun, Doc Sachiko, no? So, meron pa po bang ibang screening? Kasi halimbawa po kami po ay lampas na nung 26 years old. Hindi na po namin makahabol ang HPV vaccine. Pero sa ating mga nakikinig at nanonood po ngayon, meron po bang mga screening pa para sa cervical cancer na pwede po silang gawin para ito ay ma-detect kaagad or malunasan agad? Yes, Teacher Ellie, kasi dalawa actually ang pwede nating gawin para ma-prevent ang cancer po or at least makontrol siya ng maaga. Una po yan, syempre, prevent is yung vaccine natin. Pero kung hindi man mahabol na, tulad ng sabi ninyo, Teacher Ellie, maaaring habulin ito by early detection or maagang
kaalaman na meron kayong cervical cancer para madaling maagapan po. As compared to late nang nakita, mas mahirap gamutin. So, paano ba ginagawa ang early detection? So, ito po most especially applicable lalo na kung hindi man nahabol yung HPV vaccine. Lalo na sa atin dahil recently lang naman, 'di ba, naging uso ang HPV vaccine. So, majority pa rin, I'm sure, ng ating health checkers wala pa din talaga. So, ang screening na pwedeng gawin po ay yung tinatawag na pap smear, okay? Ang pap smear ay nire-recommend or recommended sa edad 21 to 29 years old every 3 years po. Kung magkukuha ka ng pap smear ng 21, after 3 years, 21, 22, 23, 24 ulit, and then 3 years after that. Yung mga 30 years old, pataas naman hanggang 65 years old, maaari pa rin na kumuha ng pap smear every 3 years, applicable yon. Pero para naman sa mga ayaw masyadong madalas na nagpapacheck, meron na din po tayong tinatawag na HPV testing. So, kung magkasama yon na pap smear and HPV testing ang pinagawa ng isang babae na 30 to 65 years old, then maaaring every 5 years na lang siya mag-check kung negative naman yung dalawang test na yon. So, again, linawin natin ha, for everyone 21 to 29 years old, recommended na magpa-pap smear every 3 years. Pagdating ng 30 years old, pataas hanggang 65, maaari pa rin na every 3 years mag-pap smear. Pero may mga bago na tayong test na tulad ng HPV vaccine. If gusto nyo every 5 years lang, isama nyo yung HPV testing para every 5 years lang yung pagitan ng inyong screening test. Napakalinaw ng ating mga timing ng pagpapacheck sa mga health checkers. Salamat po dyan, Doc Sachiko. Doc Sachiko, ang dami na po nating napag-usapan, pero mga health checkers, huwag po kayong bibitaw. Babalik po kaming kasama muli si Doc Sachiko Estreliel dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.